Thank you. Magandang umaga po sa lahat. Amen. At kanina pong tayo ay nag-worship. Daman na po natin ang presensya ng Diyos na hindi natin matawaran. Na kung saan, kanina pa lang ay nagatid na ng kagalingan sa bawat isa sa atin. Amen. At alam niyo po, kapag ang nararamdaman natin o nadadarama natin ang presensya ng Diyos, huwag nating palampasin. Basta ayahan ninyo na ang ating mga sarili ay doon natin na ipahubaya. May ginagawa ang Diyos. Every time na mayroong worship na nagaganap na ganito, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Huwag ho kayong mahiya. Yung mga katabi ninyo na baka akala niya kung ano ang ginagawa ko. And then, alam niyo ho, kapag hindi niyo pinigilan yan, mayroong milagrong naganap sa buhay mo. This day, of course, ito lang po na pagpunta niyo rito, na mayroong kagalakan ay isang milagro ng Diyos sa biyaya niya. Bakit tayo nandito at hindi natin pinili na tayo ay pumasyal, kasi sikat lang ng araw, at alam niyo naman sa mga nakaraang linggo, o kaya piniling maglaba, o maglinis ng tahanan. Subalit, pinili ho natin na tayo ay makasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, tayo po ay pinagpala sa umagang ito. At sa mga nakarahang linggo, yung lahat na pong ating inaral na mga series ng prayer, ito na ang kahuli-uling pag-aaralan natin sa prayer. Subalit, huwag ho nating palampasin na sa ating sarili na ito ay hindi magdala ng isang tibay sa ating pananampalataya at sa ating pananalangin. Ito ay maging kintal na tatak sa ating isip at puso. Upang sa ganoon, mayroon tayong pang-awakan bilang isang tagasunod ni Kristo. Kaya nga po, sa umagang ito, ayan po ninyo na tayo ay magkaroon ng isang pakikisa. Pakikisa na kung sana ang kabalahan, huwag nyo munang isipin. At ayahan nyo ang banal na Espiritu muna ang siyang makipagnihig sa bawat isa sa atin upang sa ganoon ho, tayo ay hindi makabala. Amen. Sino po ang handa na? Amen. Amen. Handa na po ba tayong lahat? Yes, of course. Ang ating pong serye ngayon ay Pray Without Ceasing. Yung walang hintong pananalangin. Ang ibig sabihin po ng walang hintong pananalangin, hindi naman ho yung isang bagay na sa buong araw, yung nakaluhod ka at nananalangin na walang hinto. Ang sinasabing walang hinto ay yung bagay na kung sana pakikipagnihig mo sa Panginoon na iba't ibang panalangin na iyong inahandog sa Diyos. Hindi lang isang panalangin, kundi maging ang mga pangyayari sa kasalukuyan na habang ikaw ay may hinaharap na problema, ito pa rin ay pwede mong idulog sa Panginoon. Hindi lang ho yun, at maging ang mga bagay na kung saan sa pang-inaharap, o kaya naman mga bagay na kung saan iniisip mong hindi mo mapagtagumpayan, ito rin ay pwedeng ipanalangin. Kaya, hindi o isang bagay lang na parang nanalangin ka, lumuhod ka, pagkatapos ay hindi huminto, hindi ganon ang kahulugan ng pray without ceasing. Kaya nga ho, dito sa 1 Thessalonians 5:16 and 18, sabi nga, Rejoice always, praying without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito ho ang will na Lord sa bawat isa sa atin. At remember, the will of God is the word of God. Na kung saan, kung tayo ay hindi umihinto ng kapapanalangin at nire-remind tayo ng salita ng Diyos, ito ay isang bagay na napakakapangyarihan sapagkat bawat bigkas mo ay mayroong kahulugan at mayroong kapangyarihan na lumalabas sa iyo sapagkat yan ay totoo. Buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga, bawat isa sa atin, ugalihin natin na tayo ay mapanalangin. Kapag naugalihan natin na tayo mapanalangin, lahat ng bagay sa ating kapaligiran ay simple na lang. Ibig sabihin, hindi nagdadala sa iyo ng kabalisaan. Hindi nagdadala ito ng isang bagay na parang nasusubukan ka sa araw na ito. Mayroon kahagad ipinagkakaloob ang Diyos na isang solusyon o sa anumang pagsubok o problema na ating dinaranas, mayroon na hong kakibat na
kasagutan ng Panginoon dyan. Basta't alamin lang natin at tayo ay makipagnihig sa Kanya. Ibig sabihin na makipagnihig kung saan na kinakailangan na tayo ay hindi iiwalay. Hindi sa presensya ng Diyos at maging sa Kanyang salita. Sapagkat ang isang tao na kulang sa prayer, mainitin ang ulo, di ba? Subukan niyo hindi manalangin sa pagkagising ninyo sa buong araw. Abay, duman lang isang tao, matangay ka eh. Kasi nga, wala kang, hindi ka silyado o hindi ka nakasild sa Holy Spirit ng Panginoon. Kasi nga, madali kang kapitan ng iba't ibang espiritu. Subalit kapag ikaw ay nanalangin at pinauna mo ang presensya ng Diyos sa iyo, mayroon kang proteksyon sa Kanya. Kaya yung mga bagay na kung saan na gustong pumasok sa iyo o gustong alisin yung pagka-normal bilang Kristiyano na mamuhay dito, hindi ho tatalabyan at naiisip mo kagad kung papaano ikaw ay pinangungunaan ng Diyos. Meron kang discernment, laging gising. Huwag ho kayong maniwala sa mga drinks na ino-offer nila na ito ang inumin nyo para lagi kang gising. Hindi. Ang alam nyo ho na inumin ninyo yung fountain of life na kung saan ang banal na Espiritu ng Diyos. Lagi kang gising. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. At kami po, Panginoon, ay nagpupuri, sumasamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Pangunahin mo po ang bawat isa sa amin. At sa aming kalagitnaan, yaman din, Panginoon, na ang aming topic ay panalangin, na walang hinto o walang humpay. O Diyos, sayahan mo po ang aming espiritu, na siya ay maglago at magkaroon, Panginoon, ng pakinabang sa lahat ng salita sa aming mga pandinig, unawa maging sa aming mga puso. At habang kami nakikinig, Panginoon, imulat mo kami sa katotohanan, sapagkat ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Salamat po, Panginoong Yesus, sapagkat binangon mo kami at binigyan, O Diyos, ng buhay na malakas. Iningatan mo kami at pinuno ng biyaya sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Kaya po, Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat. Kulang ang aming mga salita upang ikaw ay parangalan. Subalit, ang aming maihandog sa iyo ngayon, ang aming buhay, buhay na kung saan ito ay buhay na handog para sa iyo. O Diyos, ikaw pong manguna sa aming kalagitnaan, malaya kang kumilos, banal na Espiritu, sa bawat isa. At dalangin ko rin po, Panginoon, ng iyong lingkod, ay iyo nga pong pangunaan, sapagkat lahat ng aking sasalitain ay pawang iyo lang salita at hindi ang aking sarili. O Diyos, lukuban niyo po ako ng iyong kapangyarihan. At ang kabuuan, Panginoon, ng church na ito, maging ang mga nasa online, pamilya ng iglesia, dalangin ko na patuloy, ikaw ang manguna at maghari sa bawat isa't isa. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, dito po sa ating aralin sa araw na ito, pray without ceasing. Yes, of course, praise without ceasing is always commune with God. Na kung saan, na kinakailangan na tayo kapag hindi tayo nakakommune sa ating Panginoon, alam niyo ho, ang ibig sabihin ng commune, share one intimate do or feelings with and someone special on a spiritual level. Kapag ho, tayo nakikipag-commune, makipagnigig, manalangin ng taimtim. Ibig sabihin, hindi kayo pipili ng lugar. Wala tayong pinipiling lugar, kundi kapag tayo ay remind ng banal na Espiritu, tayo ay handang manalangin through in Spirit. Kasi, kung minsan na, napakasimple lang sa isang lugar. Halimbawa, kayo ho'y mag-grocery sa mall. And then, nagkataon na 15:30. Maraming sasakyan yan Ibig sabihin, puno yung mga parking. Pero kung minsan sasabihin ng banal na Espiritu, ba't hindi ka manalangin? Mahaalala mo sa iyong sarili, yes Lord. Lord, bigyan mo po ako ng favor ng parking. Alam niyo, pagbungad mo pa lang, kasi remind ka ng banal na Espiritu na umingi ka. Ngayong umingi ka ng favor, pagbungad mo pa lang at
pagbungan mo sa isang lugar na papunta, naghahanap ka ng parking, may aatras yan. Sasabihin mo yung iba, sinasabi, swerte atin ninatras. Hindi mo swerte yun. Pinakinggan ka ng Panginoon sa pabor na iniiling mo. Kaya kung minsan, kapag hindi mo napansin yon, hindi rin maglalago ang iyong panalangin. Akala mo, ito ay coincidence. Pero sa bawat oras at panahon na ikaw ay nakapagnihig sa Panginoon at nanalangin, at na-recognize mo na gumalaw ang Panginoon, siguradong gagalaw at gagalaw. At maraming milagro ang pararanas niya sa iyo sa lahat ng panahon na ikaw ay umihingi at dumadalangin sa Kanya. Kailangan po na matuto tayo ng lahat ng nangyayari na mabubuting bagay at pabor sa atin, ang Diyos ang pinagmumulan. Kapag hindi natin na-recognize yan, parang normal lang ang mangyayari sa iyo. Magiging kalos ang iyong puso, yung magkakalyo yun. Akala mo sa sarili mo lang na, o tiyempo lang, o sa panahon lang, o inaayunan ka ng pagkakataon. Ganon ang papasok sa iyong isipan. Subalit, kung ang lahat ng yan ay inahalala mo, ito ang pinanggagalingan ng mabubuting bagay ang Diyos, sigurado, maglalago ang iyong spiritual life at ang iyong pananalangin ay magkakaroon ng isang maliwanag at mayroong patutunguhan sa lahat ng oras at panahon na kapag ikaw ay nananalangin. Even a short prayer, tutugon at tutugon ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi kapag hindi po tayo nakipag-commune sa Panginoon, ang magpapagalaw sa iyo o magpapakilos ay yung mundo. Tandahan po natin, dito sa mundong ito, sinabi nga sa Ephesians 6, from 10 to 20, na kung saan, ang kaaway natin o ang kalaban natin ay hindi dugo, hindi laman, kundi spiritual. Tayo ay nabubuhay na mayroong gera sa spiritual realm, na kung saan, ito ay nasa hangin. Kaya, ang mga bagay na yan kapag hindi mo alam, maraming kapalpakan ang mangyayari sa ating buhay. Yes, kung minsan dinakala natin tayo ay madiskarte o tayo ay kakaiba sa iba. Pero ang hindi mo alam, kapatid, kahit anong oras at panahon, ay hindi ka bibigyan ng pagkakataon kapag hindi pinayagan ng Diyos. Ang Diyos lang ang may kapahintulutan. Kaya, ang pakikipagniig sa Diyos ay napaka-importante. Merong kwento sa Biblia nga, sa 1 Samuel yon, si Ana, nung siya ay hindi nabuntis, o pinagtatawan ni Elkana na kung saan hindi nagkakaanak si Baog. Alam niyo po, minsan na pumunta siya sa church na ganyan, umiyak lang siya. Umiibig yung labi niya, habang umiiyak sa Panginoon, dahil nakipagniig siya sa Panginoon, umiiyak siya, tumutulong ang kanyang luha, at pagkatapos siguro may along gumaganon yon. Ngayon, napansin pa nga ng isang propeta si Eli, sabi niya, aba, umuwi ka na at tila lasing ka. Haga-aga. At pagkatapos niyang manalangin, ang sinabi niya kay propeta, Eli, hindi po ako lasing. Nakikipagnihigo ako sa Panginoon upang sa ganoon ay bigyan niya ako ng anak. Sabi ng propeta, diringgin ng Panginoon ang iyong dalangin. And then, after 1 month, nabuntis siya. Nakapanganak siya. Si Samuel. Kung iisipin mo na kung saan ang pakikipagniig sa Panginoon ay isang pagkakataon na iniintay ka ng Diyos, na kung saan ang pangako niya ay matutupad sa iyo, sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan maging sa dulo ng mundo. I will never leave you nor forsake you. At mararanasan ng bawat isa sa atin. Sa Hebrew 13:5, ganito ang nakatala, sabi nga sa verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with you because God has said. Ang lahat ng bagabag o ang lahat ng mga problema na ating dinaranas, umisa kasi ang lahat ng yan ay sandiin ng kakulangan sa pera, wag ho nating masyadong dibdibin. Kasi kabalisaan yan. Kapag tayo ay nag-focus sa mga ganyang bagay, hindi tayo makakapanalangin.
Ang gawin ho natin, kinakailangan na tayo ay lumuhod at umingi sa Panginoon upang sa ganoon ay nakakayanan natin ang lahat ng pigating yan. Sapagkat sabi nga sa Romans 12:12, ang sabi, be joyful in hope, patient and affliction, faithful in prayer. Yung ibig sabihin na maging matyaga ka sa mga kapigatian. Kasi kapag subukan ho yan, paano mo mapapagtagumpayan yan? Yes, of course, through prayer. Yung pakikipagniig sa Panginoon na kumukuha ka ng pwersa, kumukuha ka ng tibay, at doon ay napapaglabanan mo ang lahat at naiisara ang lahat ng pakinig mo na nakakasira sa iyo ng kaisipan na ang direksyon mo ay mayroong Diyos na nag-iintay sa iyo. Kaya ikaw ngayon ay naaalala mo, mayroon Diyos na sasaklolo sa akin. Kaya ang pakikipagniig ay napaka-importante. Bawat isa sa atin, hindi mo pwedeng iwalay ang iyong sarili. Anong sabi ng salita? Apart from me, you can do nothing. Pastor, nakakagawa ako. Katunayan, nagnegosyo ako, kumita ako. Kapatid, ang sinasabing you can do nothing, yung nothing na sinasabi ng Panginoon, hindi ka makakagawa ng bagay na kapuri-puri sa Diyos. Yan ho ang kanyang tinuturan doon. Hindi mga bagay na material, kundi hindi ka makagawa ng mabuti, hindi ka makagawa ng kaaya-aya sa Diyos kung ikaw ay iwalay kay Kristo. Kaya mo sinasabing kumikita ka, yes of course, kung ikaw ay magtutulak ng shabu, tapos kumita ka. Pero nakapagbibigay ba ng kaaya-aya sa Diyos yun? Kaya yun ang ibig sabihin ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Wala kang magawang mabuti, wala kang magawang nakapagbibigay kapurihan sa akin o galak sa langit kapag iwalay ka sa akin. Kaya kung gusto mong mapangiti ang Diyos at kung gusto mong lahat ng iyong panalangin ay sasagutin ng Panginoon, therefore, ikaw ay makipagnihig sa Kanya at huwag kang iwalay sa Diyos at sa ilalim ng Kanyang mga pamamahala at maging ang Kanyang presensya. Kapag naririnig mo, ibigay mo ng buo ang iyong sarili upang sa ganon, yun ang time na iniintay ng Diyos na ikaw ay ready. Hindi sa lahat ng panahon, ready mo tayong nanalangin. Kung minsan sa kaabalahan natin, nakakalimutan natin Pero mayroong pagkakataon ng Diyos na siya ay magbibigay ng panahon na i-ready ka niya upang manalangin. Kaya lang, kung minsan dahil sa katamaran natin, nahihinto yun. Naniniglect natin. At ang nangyayari, napipighati ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya hindi tayo makapanalangin. Pero kung tayo ay handa lagi kapag tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na manalangin. Kasi kung minsan makita mo lang ang isang bagay. Halimbawa, mayroon kayong nadahanan na delikadong lugar. Paiisip sa'yo, ay kadalikaduhan na naman ita. Or kasama mo ang asama mo, o Joel, delikado. Ibig sabihin nun, you are ready to pray na walang mangyayari doon at iingatan ang mga taong nandun upang sa ganoon ang Diyos ay kikilos at makakagawa siya ng milagro. Kailangan open-minded tayo. Ang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa ating espiritu. Subalit, kung minsan, ang laman ang ating pinapauna. Sabi nga, malakas ang espiritu, subalit mahina ang laman. Mahina ang laman, subalit malakas ang... Mahina ang espiritu, subalit malakas lang laman. Mahina ang espiritu at malakas naman ang laman. Ang nangyayari, nasusunod ang laman. Kaya, sa pagmamadali na lang natin, ito ma-experience natin. Kaming mga pastor, hindi naman mo namin alam kagad yan Sa kababasa ng salita, nakababasa ng salita, at ito ay pinapaunawa ng banal na Espiritu kung ano ang nais niya sa bawat isa't isa sa atin. Pantay-pantay ang kaalaman na kung saan sa salita ng Diyos na pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Kaya lang ihanda natin ang ating sarili. Kaya, alam nyo ba na, hindi mas nakakaigit kayong nakakalam kasi ang pagkatawag ninyo ay pastor. Totoo po, kaya kami nangunguna kasi tinawag kami para ihayag ng salita. Subalit, ang ibig sabihin ng salita ay pantay lamang at parehas lamang kung tayo ay tatanggap sa bawat isa. Kung tatanggapin kong katotohanan at tatanggapin yung katotohanan kung anong nakasulat dito, pantay lang ang ibig sabihin ng Diyos.
Hindi ho mas makapangyarihan sa amin. Naatasan lang kami na i-relay namin sa inyo ang salitang ito. Subalit, ang ibig mangyari ng Diyos, pantay-pantay ang pwersa ng banal na Espiritu sapagkat isa lang ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, huwag ho tayong mabaghabag sa mga bagay na kung saan na ito'y nakapagbibigay ng problema. Be joyful. Sa Deuteronomy 6:5-9, ganito ang sinabi ng Panginoon. Bakit natin kailangan gawin yan? Sapagkat sinasabi natin kapag tayo nananalangin, mahal natin ang ating Diyos. Sabi nga, sino ang hindi nagmamahal sa Diyos dito, umuwi na. Sayang lang, kapatid. Sinayang mo lang ang iyong panahon at oras. Bumaba ka na kasi di mo naman mahal ang Panginoon. Ano pong ginagawa mo rito? Pero, na tayong nagmamahal sa Diyos, ang sabi nga sa Deuteronomy 6:5-9, sabi nga, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Maging ang ating kalakasan, ibuhos natin. Ibigay natin ang ating buong kaluluwa, buong kalakasan, maging ang ating mga spiritual na ginagawa, ipaubaya natin sa Kanya. And then sabi nga, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Nasa ating puso. Impress them on your children. Kailangan mo na ang sambahayan natin. Kaya kapag nanampalataya ang ama ng sambayan o nangunguna ng sambayan, kung wala na ang mga magulang, mayroong isang mangunguna na mananampalataya. At alam niyo po ba na ang pangako ng Diyos, ang sambaayang iyon ay kanyang ililigtas. Dito, sabi nga, talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up, tie them as a symbols of your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates. So, laging nagpapaalala ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ayaw niyang mawala ito sapagkat ang 7 araw na paggalaw natin at paggawa, kung minsan nanineglect natin ang salita ng Diyos. Pero dito kinakailangan sa loob ng 1 linggo, kasama natin ang Diyos at gugugol tayo ng oras at panahon sa pakikipagniig sa Kanya. Ito ang gustong mangyari niya upang sa ganon tayo ay magkakaroon ng kaginawahan at tayo'y mananagumpay. Kung ito ay sinabi ng Diyos na 2 beses sa mga Israelita na kung saan naririnig niya, napaka-importante para sa kanila. Kaya kapag nababasa mo yung Old Covenant and New Covenant na kung saan na kung anong nangyari doon sa Old Covenant na kung saan sa Sinai na napakalibot ng naka-chisel stone yung mga tao noon eh. Ibig sabihin, kapag inaalala niyo yung Old Covenant, naka-chisel sa stone ng mga salita ng Diyos, ang mga laws niya. Subalit, dito sa New Testament, anong sinabi? Parehas lang sa Jeremiah na sinabi yun at inulit ng Diyos. At sa bagong tipan na sinabi ng ating Panginoon, anong sabi? Ikikintal ko sa kanilang isipan at iuukit sa puso ang aking salita. Hindi na sa mga bato, kundi nasa sa inyo na kung saan na pinamamahayan ng banal na Espiritu ang ating mga sarili. Na ang ating katawan ay yan o ay katawan na yan na binigay ng Diyos. This is the temple of the Holy Spirit. Wala tayong dahilan para hindi makipagnihig sa Panginoon. Kaya inulit na naman ho niya. So, habang ikaw ay naglalakad, kung may anak ka, ituro mo ang salita ng Diyos. Ituro mo siyang manalangin. Habang ikaw ay nakaupo, habang kayo'y kumakain o nagmimerienda, pwede mo rin ituro. Pasalamatan mo ang Diyos. So, the way na pinapasalamatan mo ang Panginoon, isa pa rin ito ho na nakikitang worship at panalangin pa rin sa Panginoon. Bago lang i-take ng bata yung pagkain na alam niya, may Diyos. At ito'y matatanim sa kanyang isipan hanggang sa paglaki niya at kailanman ay hindi mapiwalay sa ating Panginoon doon sa kanyang itinuturo. Kaya lalaki yung mga bata, wala kayong problema. Ito ang bagay na kung saan na tayong mga Kristiyano o tayong mga born again ay pinagpala. Sapagkat sa lahat ng mangyayari sa ating mga buhay, kung ang will ng Panginoon ang mangyayari sa atin, ito ang pinaka-the best na mangyayari sa ating buhay. Yung mga bagay na nangyayari na hindi will ng Panginoon ay nakakaigit pa dyan sapagkat ito ang plano ng Diyos para sa atin. Ayaw niya tayong masaktan, ayaw niya tayong
mapawalay sa Kanya o ayaw niya tayong mawalan ng pag-asa. Ito ay plano na noon pa. Noon pa sa lumang testamento pa, sa Jeremiah, sinabi pa rin yan. 29:11. Subalit, ang tao lang ang umiiwas at umiiwalay sa ating Panginoon. Dito inulit niya sa 11:18 and 21. Fix this word of mine in your hearts and mind. Tie them as a symbols on your hands and bind them on your forehead. So, teach them to your children, talking about them when you sit and at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Write them on the door frames of your houses and your gates, so that your days and the days of your children may be many in the land the Lord swore to give your ancestors, as many as the days that heavens are above the earth. So, napaka-importante. Paano makikipag-commune ng isang tao kung hindi niya nakikilala ang kanyang kapartner o sasabihin niya ako'y makipag-commune sa kanya pero hindi mo naman alam. Ako ay, kung sasabihin ko, basta't ako, gusto kong dumikit sa kanya. Ayan. Pero kung hindi mo naman siya kilala at walang nagsasabi kung ano ang karakter niya, siyempre, hindi ka pupunta doon at ididikit mo ang iyong sarili. Subalit dito, sinasabi ng Panginoon, kailangan matrain natin ang kabuuan ng pamilya. Bakit pamilya? Ang buong pamilya ay isang simbolo ng isang komunidad. I-try ho ninyo. Kung dito tayo mga pamilya ng Calvary Temple, dito tayong lahat buo. Halimbawa, let's say, sasabihin natin, dito tayo sa komunidad ng Agapito at nakatrain ang mga anak natin. Ano kaya ang makikita ninyo? At anong mararanasan natin? Mayroon tayong buhay na kapayapahan at walang gulo sapagkat ang umihiral ang ating Diyos na kung saan siyang kumakalinga sa bawat isa sa atin. Importante po talaga ang panalangin at ang salita ng Diyos. Kaya nga sa Joshua 1:8, sabi nga, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it and day, night, so that you may careful to do according to all that is written in it. So, kailangan na ito ay ating i-meditate. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. So, dito po, kapag tayo, for then you will make your way prosperous. Yung masagana. Kaya malapit na yung New Year Prosperous New Year. Ayan. Malapit na. Beer na pala Pero masagana. And then you will have good success. Hindi lang success, yung good pa. Di ba kung minsan sasabihin natin, successful na kang any? Pero dito, inuna yung good. Good success. Ibig sabihin, over to success. Good success. Hindi lang ordinaryong successful. Kundi kung ang success sa iyo ay 1 milyon lang, at ang gagawin ng Diyos sa iyo, bilyon, sapagkat ang good success ay nakakarami doon sa success na sinasabi. Paano mangyayari yon? Mangyayari lang yon kung i-meditate natin ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay sinabi niya kay Joshua na kung saan noong panahon yon, siya ay mayroong duda sa kanyang sarili. Kasi at that time, nung namatay na si Moses, ang kapatid niya, na kung saan na siya ang umaawak sa mga Israelita. Pero bakit siya naging takot o nagkaroon po siya ng isang bagay na alinlangan? Nakita niya kung anong pag-uugali ng Israelita at that time. Kasama siya. Nahuhulog ang mana na sila'y kumakain na yung pagkain mula sa langit. Pero sinasabi na, nakakasawa. Nakakasawa naman, puro mana na lang. Wala bang karne? Nagpaulan ng pugo. Ang Diyos, wala na bang iba? Wala ba sibuyas? Wala bang sibuyas o pipino o pakwan? So, nakita po nito ni Joshua, kaya nga sabi nga ng ating Panginoon dito, upang sa ganoon ay magtagumpay ka, huwag mong iwalay ang book of law sa iyo. Basahin mo day and night. Kapag binasa mo yan, at lahat ay mapapasunod mo, at hindi lang yan, ikaw ay magtatagumpay
sa lahat ng pinagagawa ko sa iyo. Huwag na ho kayong magbasa ng iba pang aklat. Ako, favorite verse ko yung yung Ecclesiastes 12:12 eh. Kaya kayong mga young people, dapat gawin nyo rin na favorite verse yun. Kasi bakit ko sinasabi sa mga young people? Yung mga young people, kung minsan, may dala-dala silang aklat eh. Yung parang paramihan ba? Babasahin nila, ipapakita na. Kung minsan yung isa naman, dala-dala niya, para pakita niya sa mga young people niya na nagbabasa ng isang book na napakaganda na sinasabi. Pero ang sinasabi ho ng Ecclesiastes doon pahirap ang magbasa ng maraming aral na aklat, kapatid. Pahirap sa iyong katawan ang sabi ng mga ngaral. At ano po ang hindi pahirap? Ito lang. Huwag ka nang magbasa ng maraming aklat. Ito ang sinasabi ng Diyos doon. Na isang aklat lang ang basahin mo. At dito sinabi na niya sa Joshua na kung saan ito ang law ng Panginoon, ito ang dila ng Panginoon, at ito ang kanyang bibig, at ianda mo lang ang iyong sarili at maririnig mo kung ano ang nais ng Diyos sa iyo. Kapag ikaw ay nananalangin, basahin mo, i-claim mo. I-claim mo ang kanyang salita upang sa ganoon, ikaw ay magkaroon ng ideya kung ano ang ipapanalangin mo o kung saan ang gusto ng Panginoon o kung ano ang will niya sa iyo. Sapagkat ang lahat ng will ng Panginoon ay yung salita niya. The will of God is the word of God. Kaya nga po, dito, kailangan na kapag ito ay minemeditate mo, of course, in meditation is not silent. Yung bulong-bulong mo. Naalala ko yung kaklase naming Amerikano, nung binasa niya ito, anong ibig sabihin nito? Hindi siya marunong Tagalog. Bulong-bulong. Alam mo, pag umakyat siya sa IBS, pag nakikita kami ni Pastor, bulong-bulong, bulong-bulong. Kasi nga, tinanong niya kung anong meditate. Ibubulong mo, sabi. Na-registered sa kanya yon, bulong-bulong, sabi niya, pag nakita na niya kami sa IBS. Kinakailangan na ito ay ating sanayin. Kasi, bakit natin kailangan sanayin ito? Sa ganoon, ang pakikipagnihig sa Panginoon, lagi tayong masaya at mayroong taglay na excited sa ating buhay everyday sa pagbabasa ng salita, at ito ay mangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kapatid, tandahan mo natin, we need to commune in God. And second, sabi nga, pray without ceasing, abide in Him and His Word. Ito, kailangan na nakabide tayo. John 15:7, sabi nga, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. So, kung tayo ho ay naka-abide o kung tayo ay nananatili sa tunay na puno at tayong mga sanga ay hindi umiwalay sa Kanya, tayo ay bibigyan niya ng bunga sapagkat ang tunay na puno ang siyang magbibigay ng bunga sa mga sanga na hindi nakaiwalay sa Kanya. At anuman nangingin natin, ito ay napakadali at ipagkakalaw sa atin ng ating Amang nasa langit. Sapagkat ang ibig sabihin ng abide, sabi nga sa meno, Greek word is to stay. To stay, to remain, to live, to dwell, to endure. To be an state that begins and continues, yet may or may not end or stop. Hindi yung paputol-putol. So, consistent yan. Kaya kung naka-abide ka sa Panginoon, consistent ka na naka-abide sa Kanya, at sigurado na hindi ka tatablan ng anumang pagsuol ng demonyo sa iyo o ng mundong ito, sapagkat ikaw ay naka-abide kay Kristo, kagaya ng ating Panginoon nung siya ay sinubok niya na dinala sa wilderness ng banal na Espiritu. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulog ka. At mayroon namang hanghel na sasalo sa iyo. At ang sabi ng ating Panginoon, nakasulat, huwag mong subukin ang iyong Diyos. O kung ikaw ang anak ng Diyos, di ba anak ka ng Diyos, itong batong ito gawin mong tinapay, 40 days ka nang hindi kumakain. Sinabi ng salita, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita at sa bibig na namumutawi sa kanyang labi, na kung saan ito ang tinutukoy ng ating Panginoon. Kaya po, napaka-importante na naka-abide tayo sa ating Panginoon.
Kapag hindi ka naka-abide sa ating Panginoon, sigurado, kanino ka makipag-abide? Sa mundo na naman. Kasi dalawa lang eh. Dalawa lang ang pagpipilian natin. Sa Diyos ba o sa kamunduan na kung saan good and evil. Dalawa lang ang pipilian. Wala naman yung pangatlo. At laging dalawa lang. Pero bakit napakahirap piliin? Binigyan na nga tayo ng free choice ng ating Panginoon na ito'y regalo niya. At ang free choice na yun ay hindi tayo dinikta. Hindi tayo ginawang robot. Pinabayaan niya tayo. Subalit nag-iintay ang Diyos sa iyong pagpili na mabigyan mo siya ng kapurihan. Lagi siyang naghihintay upang siya ay mapapurihan. Pero marami pa rin ang pumipili ng evil. Katunayan, sa aklat ng Matthew, anong sabi? Ang daan ng kaligtasan ay napakakitid. Masikip. Subalit ang daan ng kapaamakan ay napakaluwang. Piliin mo ang daan na malihit o makitid. Ibig sabihin, mayroong sacrifices. Mayroong sacrifices na gagawin. Kasi pinapipili niya ang makitid na daan. Kung ikaw naman nga ay dadaan sa makitid, alimbawa, ano ang mararanasan mo? Baka kung sakaling sa laki ng tiyan kong ito, halimbawa, nakaganyan ako. O baka, pag ganun, baka isa-side mo na lang Makitid Pero tiisin mo, kapatid. Tiisin mo hanggang matapos mo kung makitid ang daan na yan. Hindi yung takbo ka ng takbo na matulin na kung saan na maluwang ang dahan. At yon ay tungo sa kapamakan. Kaya dito, kailangan na mamemeditate natin ang salita ng Diyos na kung saan na bawat salita sa atin na nagmumula sa kanyang aklat ay gawin ho natin na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Psalms 119 verse 1-5, anong sabi? Your word is a lamp to my feet, and a light to my path. Liwanag, nakapagbibigay ng liwanag. Ibig sabihin, nakapagbibigay ng buhay. Ito ho ay, the word of God is our light, and the word of God is our life. Pinag-aralan natin yan, di ba? Nakalimutan nyo na Tumatango lang kayo, pero nakalimutan nyo na di ba, 3 punto ang ginawa ni Pastor Manning yun. Sabi nga, the word of God is our light, the word of God is our life, the word of God is our weapon. Yun ang power ng word. Bakit ito? Katunayan nga, Psalms 119 verse 105 nga, ito ay nagbibigay ng buhay. Isaiah 55 verse 3, anong sabi? Ito ay nakapagbibigay ng kaisipan na kung saan kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, tayo ay mabubuhayan din sa Espiritu. Sapagkat ito, ang sabi nga, come to me with your ears wide open. Listen and you will find life. Kung makikinig ka. Kaya napaka-importante ng salita ng Diyos. Sa Hebrew, ano ang salita ng Diyos? Hebrew 4:12. It's like a sword, double edges. Dalawang talim. Mayroon tayong sandata. Kapag ang word ng salita ng Diyos ay inabide natin sa ating sarili, meron tayo ngayon na pananggalang sa pag-atake ng kaaway. Kasi kung makikita mo kaya si Satanas na oras na ito, tingnan nyo, nagulat kayo. Bakit? Hindi ko pa mangkawangi si Satanas, ha? Ibig sabihin, kung makita mo sa harap mo kaya, ano kaya masasabi mo? Baka umurong ang yung dila kasi wala kang alam sa salita ng Diyos. Pero ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ikaw, diablo, sumamba ka sa Diyos mo. Ikaw rin pwede mong sabihin yun, diablo, sumamba ka sa Diyos mo. Sapagkat ang kapangyarihan nasa sa akin, na kapangyarihan ibinigay ng Diyos, ay higit na makapangyarihan sa kapangyarihan mo. Nakasulat. Meron kang alam. Kung wala kang alam, paano? Ngayon, anong babasahin ninyo ngayon? Yung maraming aklat o ang banal na aklat ng Diyos? Kailangan ang banal na aklat ng Diyos sapagkat ito ay weapon. Kapatid, it's time na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Upang sa ganoon, saan man tayo pumunta, meron tayong weapon.
At ang weapon na yon ay hindi lang pangkaraniwan, kundi kapag binigkas mo yan, nasasaktan na ang kaaway at siya ay lumalayo. Tumatakbo na yan. Anong gusto mo? Kapag hindi ka nagsasalita ng salita ng Diyos na pagpapala sa iyong buhay, kapag hindi ka nananalangin, siyempre, kayang lumapit sa iyo ng kaaway, binabantayan ka niya. Pero sa panahon na ikaw ay nagsasalita at nananalangin sa salita ng Diyos, na nasasaktan siya, nabibingi siya, at alam niya na mayroon kang kapangyarihan, siya ay lalayo sa iyo. Iwan ko nga ito. Hanapin ko na lang yung isang yon, parang yun, hindi siya nananalangin. Oh. Yun ang mangyayari. Kaya, ang taong puspos ng banal na Espiritu, siya ay lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Kasi, kaya siya napupuspos ng banal na Espiritu dahil sa salita ng Diyos. Siya ay puspos ng banal na Espiritu sapagkat ang kanyang Espiritu ay pinapakain niya doon sa salita ng Diyos na ito ay magkakaroon ng isang malawak na unawa at magkakaroon ng malusog na Espiritu ang kanyang Espiritu sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo, siya ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya kayo nandito upang sambain siya. Sinabi natin kanina, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. And then, ipipid mo ngayon sa Espiritu. Kaya kung ikaw ay nabubuhay sa espiritual at hindi nangingibabaw ang laman, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, matatag kang Kristiyano kahit ano ang ginagawa ng kaaway sa iyo, na siya ay umiikot, gusto kanyang atakiin, ay hindi kanya kayang sagupain sapagkat ikaw ay selyado ng kapangyarihan ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. And then, pray without ceasing. Abide in Him and His Word, na kung saan na ito ay John 15:7 nga, abide, meno. At ang uling verse mo ng abide in Him and His Word is 1 John 2:14. Isa pa pong punto ang ating tatalakayin ngayon. Sorry, hindi po last. 1 John 2:14. I have written to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you. So, isusulat ko sa inyo ito, mga tatay. Isusulat ko sa inyo ito sa mga kabataan. Ang sabi ni John. Nandyan pa ba kayo? Ang sabi ni John. Ang sabi, the word of God abides in you. Ang salita ng Diyos, sabi niya, papanatiliin niyo sa inyo, sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga kabataan na kinakailangan. And you have overcome the wicked one. At lahat ng mga masasama ay malalampasan mo kung naka-abide ang salita ng Diyos sa iyo. Gusto mong hindi na umanap pa ng iba ang kapartner mo? Lagi mo siyang sharean ng salita ng Diyos at sasabihin mong, basa tayo ng Word of God. Panatag ka, huwag mo nang bantayan yan kahit gaano kagwapo at gaano kaganda. Huwag mo nang bantayan. Babantayan niyan ni Lord. Kasi naka-abide siya sa Word. Lahat ng kanyang gagawin ay yung nakapagbibigay kapurian sa ating Panginoon. And then kapag siya'y umingi, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostle, ang kanyang mga apostle ay naka-abide kay Kristo at that time, at sila ay nakikita nila na kung saan na parang may mga pangangailangan pa rin sila na hindi nila iningi. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Umingi kayo kasi. Ang sabi niya, hindi kayo umingi. Kasi nga, nung una, anong ginawa ni Peter? Nung nakita niya ang ating Panginoon, magdamag, kulimlim ang kanilang mga mata at sila'y nangingisda, ang sabi niya, magdamag na po kaming pumalahot, ni isang gurami, wala kaming nakuha. Gurami niya mo yan, At pagkatapos anong sabi ng ating Panginoon? Iulog mo ang iyong lambat. Yan ay naka-abide, Tandaan ninyo, yan ay naka-abide. Naka-abide siya sa Panginoon. Kasi kasama-sama sila. At pagkatapos, iulog mo ang iyong lambat. O pagkaulog ng lambat, anong nangyari? Alos mapunit
sa dami ng isda, sapagkat siya ay pinagpala ng Panginoon at tinawag pa niya ang katabi niyang mga bangka. Tumulong kayo rito, sabi niya, ang daming isda, ang daming huli. Kaya kung ikaw ay naka-abide kay Kristo, pagiginawahin ang buhay mo at i-bless ka ng Lord at sasabihin mo, ali kayo at ako ay pinagpala ng Panginoon, pagpapalain ko rin kayo. Makita nila kung paano ka naka-abide sa salita ng Diyos. Napaka-importante po ng pagpapala na ating inahanap. Ang sibol ay yung salita ng Diyos na hindi mauubos. Sapagkat pangako niya, buhat sa kayamanang hindi mauubos sa langit, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Hindi mauubos. Kaya kapatid, papanatilihin mo natin, kung nakipag-commune tayo sa Panginoon, maging ang kanyang salita, naka-abide tayo sa kanya, sa ganoon, tayo ay makakaranas ng mga pagpapala na ating inahanap. And lastly, ito, totoo na pong lastly, kayo at luya mo, last. Abound in praise and thanksgiving, sabi niya. Prayer is form of worship and thanksgiving. Yan ay form of worship. Kapag ikaw ay nanalangin na, nakapagbibigay ka ng kapurihan sa ating Panginoon. Dito sa Psalms 113 verse 3, sabi, for the rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. So, ibig sabihin nito, pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang sasambain ko at pupuriin tanging ngalan ni Yahweh. Ayan. Sambahin ka, O Yahweh. Ayan. Ng langit at lupa, sasambahin natin si Yahweh. From the rising sun hanggang sa kanyang paglubog, kinakailangan tayo ay hindi umihinto sa pagsamba at pagpuri sa Diyos. Pag nakaimlay ka, paggising mo na naman, ibig sabihin, naka-abide ka sa Kanya. Amen. Kaya, kapag ito ay nangyari sa buhay natin, napakasaya mo at kaya mong awitin. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Yung iba, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi ko ganon. Kailangan mayroong reaksyon, di ba? Kaya kapag tayo nagpupuri, wag ho tayong mahiya na kapag tayo nagpupuri talagang gusto ng Panginoon na umiyak ka. Iyak mo, kapatid. Gusto ng Panginoon na nakataas ang iyong kamay at ikaw ay kumain ng sipon at luwa. Gawin mo, Lord. Wag mo, pagkatapos nun, mayroong time yun pagkatapos nun, kunin mo na yung panyo mo, alisin mo na lang. May time yun. Bakit? Ako lang bang kumakain ng sipon at luwa? Kailangan maranasan natin lahat yun. Amen? Nakakahiya ba yun? Sarili mo yun Di ho, ito ho ang, kumisan mayroon siyang pamamaraang ganyan ng Diyos. Naranasan nyo na ba na kapag umpisa pa lang ng worship, gusto mo nang umiyak? Maramdaman mo pa lang yan. Kagaya kanina ng awit, anong sabi ng awit? Hindi mo man nararamdaman, hindi mo man nakikita, at hindi mo man, kaya makain balo at aking kahit, Tagalog ya kasi Pero anyway, even you are not feel it, adyang darandaman, gagawa yung Ginoo. Even you are not see it, na hindi mo man nakikita, patuloy na gumagawa ang Diyos. Bakit siya gumagawa? He is the way maker. He is the promise keeper. Amen. Tutuparin ng Diyos yan. Gagawa siya ng dahan upang sa ganoon, even in the wilderness, God will make a way. For the seems there's no way. Kanta tayo pa ita? Ibig sabihin, mga awit na kung saan na pagpuri, ibigay mo ng todo ang iyong sarili, sapagkat yan ay may kaalong pananambaan, at habang ikaw ay umaawit, at habang ikaw ay lumuluwa, ikaw ay nanalangin, at nakakipagnig ka sa Panginoon, ang Panginoon ay natutuwa sa iyo, at sasabihin niya sa kanyang mga anghel, ang anak ko, hindi ko pa man narinig, ang gusto niya, ibigay mo na, baba ka, sabi niya sa anghel, at pagpalain mo siya. Ganun ho, bakit dito makikita natin? Sige, sabi
Malakay 1:11, malati. Sabi nga ni Pastor Manny, sa Europe pala, maliit sila, pero daw sa atin, malaki. Big. Dito, sabi niya, for the rising of the sun, even it's going down, my name shall be great among the Gentiles. Tayong mga Gentiles. Amen. In every place, incense shall be offered to my name, and pure offering, for my name shall be great among the nations, says the Lord of hosts. Ano ho ang incense na sinasabi? Our prayer. Yung insenso, mabangong samyo ng insenso, ang panalangin natin. Yan ho ay kukunin ng anghel at sa isang mangkok at dadalhin kung nasaan ang ating Panginoon, at ito'y kanyang marinig at maamoy. Pag naamoy niya yan, ang mabangong insenso, yung sinasabi ko sa inyo, hindi kagaya ng pita na kalaati lang ang ibabagsak niya, kundi buhok. Amen. Sino na yung nakakita ng pita na kalahati lang ang bumagsak? Hindi pita. Ang Diyos natin, hindi ganyan. Ang Diyos natin, buhong magbigay. Amen. Kaya nga, ibabagsak niya kasi nga, mabangong samyo yan. And then sabi nga dito, in every place it says, and Revelations 5:8, and when he had taken the 4 living creatures, and the 24 elders fell down before the Lamb, its one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense. Ano yung full of incense na yon? Nadala-dala nila. Sabi niya, which are the prayer of God's people. Amen. Wag ho kayong tamarin na magdala ng prayer request. Wala yung box natin. Wag ho kayong magdala ng mga prayer request. Kung wala man yung box dito, ihulog nyo dito. Hindi ho itatapon yan ng mga counting. Prayer request. Wag ho kayong tamarin. Mula ngayon. Or ilagay ninyo sa prayer box na kung saan ito ay nakalahan. Kung sa linggo ngayon, ilalagay ninyo. Pag pinilap nyo yung mga tithes and envelope, maglalagay ko prayer request po, please. Ilalagay. Hindi ho tinatapon yan, kundi pinapanalangin yan, kapatid. Mga incense na kung saan na kinakailangan madala natin sa Panginoon. Kung tapat ka, lahat ng incense na iyong ipagkakalob sa Panginoon, yan ho ay tatanggapin niya at pagpapala ang ibabalik niya sa bawat incense na ibibigay mo sa Panginoon. Alam mo ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi siya magkakamali kailanman. Di mo pa man binuka ang iyong pangangailangan, ipagkakalob na niya yan. Nauuna lagi. Di mo kayang overtake ang Panginoon. Sasabihin mo na, ako'y nakagawa na ng mabuti, siguradong ako i-bless niya. No. Di mo pwedeng pagmalaki yun, sapagkat mabiyaya ang Diyos. By the grace of God, lahat niyan ay ipagkakalob ng Panginoon. Mismo ang ating Panginoong Jesus, ipinagkalob niya, nagkatawang tao, at ang mga bagay na kailangan nyo ay hindi ba kayang ibigay ng Diyos? Ang buhay na walang hanggan na yan, nakaligtasan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ang mga pangangailangan lang ng katawan natin na hindi ibibigay ng Diyos. Kayang ibigay ng Panginoon yan. Tinitingnan lang niya ang iyong puso, tinitingnan lang niya ang iyong sarili, kung paano ka makipag-commune sa Panginoon, makipagnihig sa panalangin, sa pagpupuri, na kung saan ibigay mo todo ang buhay mo upang sa ganoon masiyaan ng Diyos. Kayo nga ang mga ama kikilitiin lang kayo ng mga anak ninyo nagugas lang siya ng pinggan pinapakita niya tapos papunas-punas pa. Tapos, Dad, almusal mo. Tapos pala mamaya, Daddy, meron ako pupuntahan, bigyan mo naman ako pera. Huwag ka nang maingay kay mami mo. Tao lang yon. Yung Panginoon pa kaya, o Diyos. Kapatid, hindi ho biro ang maging Kristiyano. Kundi ito'y totohanan. Sapagkat lahat ng ating ginagawa ay alay natin sa Diyos na makatotohanan. Hindi ho joke o laro. Kundi ginagawa natin ang ating the best. Upang sa ganoon, ang the best naman para sa iyo ay isang kisap mata, andyan na. Ganyan po ang Panginoon. Hindi ka pwedeng mauna sa Kanya. Our God is always in timing. Naranasan nyo na yon? In timing. Kung minsan wala, at yun ay mamutot kuryente, kakanya nananitang flies. Ay, may mahid na ako po.
Wala po kasing resibo eh. Eto po. Naunang Diyos. Hindi siya nauli eh. Kaya, anong gagawin natin? Siyempre, abound in praise and thanksgiving. Lagi tayong magpasalamat. Paggising mo sa umaga, pasalamatan mo na ang iyong Diyos. Ako, nakakugalian ko nga eh. Pag umihi lang ako, kung 2 beses akong iinang magdamag, nagpapasalamat ako sa Diyos eh. Ay Lord, salamat, mabiya ko pa pala at may kami ko. Tapos, pagiga mo, tulog ka na. Yung iba nga, bumibili pa ng, yung reklamo niya, mini ko may patudtud. Kasi kapatid, hindi ka nakikipagniig sa Panginoon. Kaya kung anong kabalisaan ang pumapasok sa iyo. Kung ang negosyo mo, hindi babantayan na, sasabihin ng demonyo, hey, ang negosyo mo kanyan, tawa ka, may tolila rin magobra. Kung ano-ano, kaya balisa ka. Pero kapag ikaw ay laging nagpapasalamat at laging nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, wala kang inahalala sapagkat ang lahat kontrolado ng Diyos. Pangako po niya yan. Lahat ng inaawakan ng kanyang kamay ay hindi pwedeng pakialaman ng demonyo. Amen. Ngayon, kung gusto niyo nga hindi kayo pakialaman ng demonyo, kanino kayo magpaawak? Sa kamay ng Diyos. Amen. Upang sa ganoon ay hindi tayo masaling ng kaaway. Psalms 141 verse 2. Let my prayer be set before you as incense. Talagang ang ating panalangin ay katumbas sa incense na sinasabi sa salita ng Diyos. Ito ho, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Sino yung mga nagpupuri na ayaw magtaas ng kamay o tamad? Kapag tayo nagpupuri, pagtaas, sabi ng Panginoon, taas mo. Pastor, ating ko pong arthritis, manikal na ako. Ako po ating ko, pero pilitan ko. Pero po kaya mapansin na lan eh. Amen! Pagagalingin ka ni Lord. Kung minsan na sasabihin pa nga sa iyo, pag masakit na po, lumundag ka upang magpuri. Kaya kung minsan na walang kaya ano-ano, lulundag ako eh. Lumundag ka, sabi ng Panginoon, upang ikaw ay gumaling. Lulundag ka. Totoo ito. Kaya kailangan naka-open yung mind natin, yung spirit na kailangan yung discernment. At the same time, kung ano ang bulong ng Espiritu sa iyo, gawin mo. Sapagkat yung pangalawang bulong, hindi na yun ang banal na Espiritu. Yung demonyo na, ay halika, kalulundag, makarine ka rin ken. Demonyo na ito. Pero yung una, nabubulong. Tandahan mo natin, hindi napapauli ang Diyos. Halimbawa na lang, ito, sigurado makakatchap nyo ito. Hindi ketchup katchap. Nakakita kayo ng isang wallet, dumadaan kayo. Ano ang unang bulong ng banal na Espiritu? Kanino kaya ito? Yan. O pagkatapos, yung pangalawa, ano naman? Ay, leleme, wala naman may kibantene, balo, 1 mil, buklat me. Binuksan. O nakita mo yung identification niya, may pera. Ayatin niyang pera, ano kaya kanili? Sasabihin ng banal, balik me. O sabi na naman, may pakiramdam naman, tangkadwa. Ugse mo na lang mo rin identification, no? Kuhanan mo rin pera. Nauli po ba ang Panginoon? Laging una. Kaya yung pandinig natin, kailangan tayo ay open first sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nananalangin at wala ka sa iyong sarili na nananalangin, parang hindi mo naririnig ang Panginoon, uminto ka muna. Ingin mo muna ang presensya ng Diyos. Mamreno ka pa, kapatid. Sayang lang yung mga laway na lumalabas sa iyo. Be silent. Pagkatapos, ingin mo sa Kanya, yes Lord. Maya-maya umiiyak ka, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Siya ang nagsasalita. Ito ang mga bagay na ginagawa ng Diyos na nakakaligtan ng mga Kristiyano, kaya hindi sila naglalago. Pero sa araw na ito, salamat at minumulat niya ang bawat isa sa atin. Amen. Kapit na larang may mulat. Amen po ba? O ito 100%. Thank you, Lord. Hebrews 13:15. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Talagang ang pagpupuri at pagsamba o pasasalamat
ay iniintay ng ating Panginoon. Ito ho ang ninanais niya sa bawat isa sa atin. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, dapat ka magpuri, dapat ka magpasalamat sa Diyos sapagkat higit niyang nakakaalam kung ano ang maganda niyang napanukala sa bawat isa sa atin. Huwag ho ang ating pasarili upang sa ganoon ay hindi tayo mahirapan. Kaya, dito ho, sa pray without ceasing, ano ang una? Always commune with God. Pangalawa, abide in Him, in His Word. At ang pangatlo, abound in praise and thanksgiving. Tandahan mo natin. In the last verse, sabi nga sa Luke 18:18, the parable of persistent widow, na kung saan, ang sabi dito, isang makulit na babae na umihingi ng judgment. At dito sabi nga, one day Jesus told the disciples a story to show that they should always pray and never give up. There was a judge a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people, and widow of the city came to him and repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. The judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God, care about people. But this woman is driving me crazy. I am going to see that she's get justice because she is wearing me and out with her constant requests. Hindi siya uminto, kulit ng kulit. Then the Lord said, learn a lesson from his unjust judge. Even he rendered a just decision in the end, so that you think God will surely give justice to his chosen people who cries out to him and day and night. Inambing niya ang kanyang sarili, hindi doon sa kasamahan ng judge. Inambing niya doon sa persistent na kung saan na tayo ay nangangailangan ng justice. Kapatid, ang mga prayer ninyo na inaagaw ni Satanas, ingin nyo ng justice sa Panginoon. Marami ang inaagaw ni Satanas. Pero ingin mo ng justice sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos, hindi siya nagsasara at hindi siya maramot sa justice na iniingin nyo. Sabi nga, don't you think God will surely give justice to His chosen people? We are the chosen people who cry out to Him day and night. Will He keep putting them off? I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Sons of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? Pero sabi nga ng ating Panginoon, kung sakaling darating kaya si Kristo, sino ang madatnan niya kaya? O iilan kaya ang madatnan niya na mayroon pang pananampalataya? Ang pananampalataya na gustong makita ng Panginoon ay yung paggawa mo ng walang hinto, ay yung paggawa at ang iyong pananampalataya na walang putol-putol, at ang ating pamumuhay bilang Kristiyano kung ano ang pinakamainam na ating ginagawa, kahit na dumating ngayon ng Panginoon, yun pa rin ang gagawin natin. At hindi tayo gagawa pa ng ibang pamamaraan. Amen. Nais po ng Diyos yon sapagkat bawat isa sa atin, ang gusto niyang kakitaan sa bawat isa sa atin, ay yung nananatili tayo sa Kanya at tayo pa rin ay sabik na makita at hindi yung bagay na kung saan, kung darating siya bukas, sasabihin mong magpapakabait na ako at magdo-double time na ako. Ibig sabihin nun, hindi mo ginawa ang dapat mong gawin, kaya sinasabi mo yan. Pero, yung mga gumagawa na dapat mong ginagawa para sa Panginoon, kahit dumating siya bukas, dumating siya sa isang buwan, pare-parehas mong ginagawa yan. Ang katwiran ng Diyos na pagkatawag sa iyo at ang kabanalan na panukala sa iyo, ang siya pa rin iyong ginagawa sa kanyang harapan. Wala ka nang idaragdag. Amen. Kundi yung pananatili mo sa Kanya. Kaya nga po, tatanggap po tayo ng banal na hapunan at tandahan natin, ang pagtanggap ng banal na hapunan ay hindi ritual, kundi ito isang paalala ng Diyos na sabi niya, alalahanin niyo ang ginawa ko sa krus ng Kalbaryo. Huwag mo natin gawin na, iniisip lang natin na ito ay ginagawa natin tuwing linggo, kundi ito ay bilang pag-aalala sa kapangyarihan ng Diyos na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya mamaya ho, tayo ay
sama-samang manalangin at pagkatapos sama-sama tayong tatanggap at iinom ng mga elemento na kung saan tayo ay kukuha ngayon bawat isa. Amen. Sige po, kumuha po tayo ng mga elemento.